Lesson natin sa hapon na to ay following Jesus. Siyempre hindi naman sila si Jesus, di ba? Pero makita natin doon na napaka-importante nung yung konsepto ng pagsunod. Diba? Kasi meron tayong leader, may leader tayong sinusundan, tinitingnan natin yung lahat ng kilos niya mula sa kanyang facial expression, mula hanggang sa eye contact, yung galaw ng kamay, gesture, hand movement, body movement, yung paa. Lahat ng 'yon ay kailangan mong gayahin dahil nga following the leader, 'di ba? Dahil ang lesson natin nga sa hapon na 'to ay following Jesus. Okay? Dahil si Jesus, siya ang ating perfect example, siya yung ating perfect model, wala nang iba. Kaya dapat siyang susundan natin. Okay? Kaya lang, hindi madali ang sumunod kay Jesus. Hindi madali. Mas madali pa nga sumunod sa sanlibutan eh. Yeah? Kasi kung ano yung buhay ng sanlibutan, kung ano yung ginagawa ng mas nakararami, yun ang mas ginagaya natin. Okay? Akala kasi natin na kung ano yung ginagawa ng majority, akala natin yun ang tama. Di ba? For example, dahil, halimbawa, mayroon kayong mga kabarkada. Okay? Sa school. Lahat ng kabarkada mo, kaya lahat ng mga nakikita mo doon, nagsusugal. So, dahil akala mo, dahil lahat sila nagsusugal, so iniisip ng mga tao, iniisip ng mga kabataan, ay okay lang magsugal kasi lahat naman ginagawa, lahat naman ng tao nagsusugal. Okay, may mga barkada ka, naninigarilyo. Hindi ka naninigarilyo. Pero dahil yung mga kabarkada mo, halos lahat sila naninigarilyo, ang iniisip mo ay okay lang yun kasi ginagawa ng majority, ginagawa ng marami. So, yun yung mentality ng mga tao na it's because majority of people are doing one thing, so ang tingin na nila, yun na yung tama. Pero hindi lahat ng ginagawa ng lahat ng tao, hindi porke ginagawa ng maraming tao, ay yun na yung tama, o yun na yung biblical, o yun na yung kalooban ng Diyos. So, minsan, maganda pa nga sa atin yung maging unique tayo, maging different tayo. Ibig sabihin, kung minsan dapat mas ipakita natin na kakaiba tayo sa sanlibutan. At paano natin gagawin yon? Paano tayo magiging kakaiba? Paano tayo magiging, ang tawag doon ay nakabukod sa sanlibutan? Magagawa lamang natin yon kung gagayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo as our leader, as our example, as our model. Okay? Basahin natin sa Matthew chapter 16:24. Ganito yung salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong hapon na to. At i-memory verse nyo to ngayon. No? Ito ang inyong magiging memory verse. Matthew 16, verse 24. Madali lang to, maiksi lang. At gusto ko makabisado nyo to mamaya. Okay? Babasahin ko sa Tagalog. Pwedeng ipakita dito ni Kuya Paulo. Matthew 16:24. Sa Tagalog ko na lang babasahin. Papakita ni Kuya Paulo sa English. Okay? So sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin. Sumunod. Okay? So yung keyword dito ay sumunod. Sino mang nagnanais sumunod sa akin. Okay? Ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, yung requirements ng pagiging disipulo ng Panginoong Jesucristo, sa pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo, meron kang dapat na gawin. Merong requirements. Kagaya din yan, ayan, following Jesus. Sa English, Matthew 16:24, no? Bakit naging 24 yan? 23. 24 sabi, then Jesus said to His disciples. So, ang kausap niya dito, mga disciples. Hindi ito yung crowd, no? Hindi ito yung karamihan. Magkaiba yung crowd, magkaiba rin yung disciple. Yung crowd, anong ibig sabihin nun? Karamihan, maraming tao, di ba? Maraming tao yun. From siguro 100 to 2,000, 3,000, 5,000. Pero itong 12, ito yung disciples, ito lang yung chosen group of people. 12 lang yan, 12. Sila lang yung kausap niya ni Jesus dito. Sila lang yung kanyang pinatutungkulan ng kanyang mensahe. Nasabi niya, whoever wants to be my disciple
he must deny themselves and take up their cross and follow me. So, ang pagsunod sa Panginoon, ang pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo, mayroong requirements. Kagaya din yan, halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho. May mga requirements, di ba? Kailangan, halimbawa, kung ang ina-apply mo, teacher. Siyempre, dapat graduate ka din ng education. Kaya nasa tamang edad ka. Kaya ay, basta may mga requirements. Ganon din, pagka mag-aaral ka, halimbawa, sa military, may requirements din yun. Di ba? So, lahat ng bagay sa mundong ito, mayroong requirements. Ibig sabihin, isang bagay na dapat taglayin mo bago mo makamit yung nais mo na yon o yung bagay na nais mo abutin. Alright? Halimbawa, si Sister Alexa, ano ba yung kinukuha mong course? Education. Di ba, magiging teacher ka. So, pag mag-a-apply ka ng teacher, di ba, tatanungin ka, ipapasa mo ngayon yung resume mo, di ba? Yung CV, no? Curriculum vitae. Papakita mo yun doon naka-record yung yung details mo. Personal details, yung educational background, yung experience, work experience, nakalagay doon sa yung resume, di ba? So, kapag hindi ka pumasa doon sa ni-required ng company o ng school, hindi ka tatanggapin, tama? Pero kung makikita ng principal, o yung school na pinag-a-apply mo, pasok ka sa requirements. Yung qualification mo, yung educational background mo, yung work experience mo, yung personality mo ay pasok. Yan ang hinahanap namin dito sa aming school. O di ba? Pwede kang tanggapin. So ganun 'yun, lahat ng trabaho, lahat ng mayroong requirements, tama? Di ba? Ganyan din kung nais nating sumunod kay Kristo. Ganyan din kung nais nating maging tunay na alagad ng Panginoon. Diba? Sa Matthew chapter 28, 19 to 20, malinaw yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Yung Great Commission, no? Bago siya umakyat sa langit, mayroon siyang binigay na dakilang utos sa mga alagad niya, sa mga disciples niya. Ano sabi niya? Go and make disciples of all nations. Ang trabaho daw natin is to make disciple. Ang trabaho ng mga disciple is to make disciple. Okay? To make disciple. Hindi tayo para maging Christian lang. Hindi para maging taga-attend lang ng simbahan. Kundi ang nais ng Diyos, makita niya na mga disciples tayo. Mga alagad tayo ng Panginoong Jesucristo. At paano mangyari yon? Ito yung mga requirements. Number 1, kung nais ni naman maging alagad ko, sabi niya, he must deny himself. He must deny himself. Talikuran o itakwil ang kanyang sarili. Now, baka ma-misinterpret nyo yung word na yan, yung he must deny himself or itakwil ang kanyang sarili sa Tagalog. Baka isipin nyo, ay, sabi ng Bible, deny myself. Okay? Hindi na ako si Maoy. Okay? Baka pagdating nyo sa bahay, tatawain ka ng nanay mo, Maoy, magluto ka na. Hindi ako si Maoy. Di ba? Dininay mo na yung sarili mo, hindi gano'n. Diba? Diyos! Tatawain ka ng nanay mo, di ba? Diyos! Bumili ka ng toyo! Nanay, hindi na ako si Diyos! Iba na ang pangalan ko. Ako na si Josie. Joke lang, Josie. Josie. Okay. Di ba? Hindi ibig sabihin nun na you deny yourself, kinalimutan mo na yung pangalan mo o kinalimutan mo na yung sarili mo. Wala ka nang kakilala. Ha? Sino ka? Basilio, Crispin. Iba na yon. Di ba? May ano na yon ang tawag doon. May amnesia na yon. May amnesia. Sabi ni Sister Nesty, ganun daw yon. Pagka nakalimutan na yung kalimutan na yung di ba? Sabihin sa'yo ng nanay mo, Charles, ikaw ba si Charles? Sabi mo, hindi po. Ako po si Dante. Dante. Si Dante. Ako si Dante. Biglang si Dante na siya. Yan. Baka nakakalimutan yung pangalan nyo. Kilala nyo ba ang pangalan nyo? Ikaw, kilala mo pa ang pangalan mo? Alam mo pa? Okay. Ikaw, anong pangalan mo? Cristel? Ikaw, yung iba sa inyo, baka nakakalimutan nyo, may boyfriend kayo. May girlfriend, no? Pagka, halimbawa,
kumain kayo ng masarap na pagkain. Di ba, narinig nyo na yung joke na yon? Pag kumain ka raw nung isang pagkain na yun, makakalimutan mo daw na may jowa ka. Okay? Masarap, sa sobrang sarap ng pagkain, no? Nakakalimutan mo mayroon kang asawa. Nakakalimutan mo yung pangalan ng asawa. Naniniwala ba kayo doon? Okay. Ikaw, may boyfriend ka ba? Alam niya pa rin. Alam niya. si Angel, no? Okay. Ikaw, wala akong tatanong sa'yo. Alright. So, denying yourself, hindi ibig sabihin nakakalimutan mo sarili mo. Denying yourself, it means hindi na yung sarili mo ang priority mo. Alright? Kasi dati tayo, dahil masyado tayong selfish, makasarili tayo, lagi nating inuuna lagi ang ating mga sarili nating kapakanan, sarili nating kaligayahan. Pero nung sinabi ni Jesus Christ na, if you want to be my disciple, you must deny yourself. In other words, mula ngayon, kung gusto mong sumunod sa akin, hindi mo na priority ang iyong sarili. You don't prioritize yourself. You prioritize God in your life. That is the meaning of that. Okay? Kaya nga, nire-remind niya rin tayo, Matthew 6:33, alam niyo yun? Alam niyo yung Matthew 6:33? Anong sabi doon? Sino nakakalam? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, prioritize God. God must be your top priority. Number one priority. Hindi na yung sarili mo, hindi mo na ipa-prioritize yung para sa sarili mo lang. Nung mga bata tayo, lagi tayong self-centered. Diba? Lagi tayo nakapokus sa ating sarili. Gusto ko to, gusto ko yan. Kahit na may laruan ka na, gusto mo pa mang-agaw ng laruan. Diba? Diba, Jairus? Nung may laruan kang manika, for example, binigyan ka ng mama mo ng manika. Tapos nakita mo, yung mga kapatid mo, may bola, aagawin pa rin yung bola, di ba? Kahit may manika ka na, tama? Ganyan eh. Di ba? Si Louis J., kahit na may Barbie ka, may baril-barilang ka na, may nakita kang laruan ng kapitbahay mo, gusto mo agawin din yung laruan ng kapitbahay mo, di ba? Kasi nga, gano'n ang nature natin eh, mga bata eh. Gusto natin sa atin lang yung laruan, di ba? Nung mga bata tayo, gano'n. Pero, ngayon na tayo ay nasa Panginoon na, dapat ay nagbago ang ating mga ugali. Amen? Hindi na natin iniisip yung para sa sarili lang natin. Marunong tayong mag-share. Marunong tayong magbigay. Marunong na tayong i-prioritize ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon sa ating buhay. Amen? That's the meaning of denying yourself. Hindi ibig sabihin yan, nakalimutan mo ang sarili mo, o kaya ay nakalimutan mo ang apelyido mo, o kaya ay nakalimutan mo mga magulang mo. Hindi. Ibig sabihin yan, si Jesus ang number one sa buhay mo. Amen? Si Jesus ba ang number one sa buhay mo? Amen. Nais mong sumunod kay Jesus, nais mong maging follower ka ni Jesus, nais mong maging, maging disciple ng Panginoon, unahin mo ang Diyos sa buhay mo palagi. Okay? Be the follower of Jesus. Huwag kayong follower ng mga social influencer. Okay? Sino-sino ba yung mga sikat na social influencer? May mga kilala ba kayo? Ako, maniwala kayo sa akin, kahit isang social influencer, wala akong kakilala. Wala akong kilala kahit sinong social influencer. Nagagalit nga ako sa anak ko kasi sino yun, mami? Yung gustong-gusto niya, paborito niyang social... Ayun. Nagagalit nga ako sa anak ko eh. Sabi ko, sa dinami-dami ng gusto mong sundin o ipalo, yung pang mga ganyan, sakaling kita eh. Sabi ko, bubugbugin kita eh. Sabi ko, ako ang sundin mo. Yan. Be the follower of Jesus. Hindi ng mga social influencer. May mga kilala ba kayo? Ng mga social influencer? Mabuti naman. Amen? O baka pinapalo nyo mga kung sino-sinong mga... Alam nyo yung mga social influencer na yon? Maniwala kayo sa akin, it's only for money. Kaya sila mga nagpo-post. Wala, hindi naman yun magpo-post para lang para lang magbigay ng magandang mensahe. Pupost lang yun para kumita sila. Pero wala naman talaga silang magandang mensahe. Di ba? Papasikat lang sila, pamparami ng views, pamparami ng monetize.
para ma-monetize yung mga video nila, yung mga post nila. Ganun lang naman ang purpose nun eh. It's only for money. Wag kayong gumaya sa ganun. Be the follower of Christ. Be the follower of Jesus rather than following people sa social media. Amen po ba? Ayan. So, ganyan. Alright. So, deny yourself. And then, next, take up your cross. When you say take up your cross, alam naman natin kung sino lang yung pagka nakarinig tayo ng cross o narinig natin yung cross, nakaakibat na ng cross, walang iba, kundi ang sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, di ba? Kasi in the New Testament, nung time ng Roman Empire, ang ipinapako lamang sa krus ay yung mga kriminal. Okay? Pag mabait ka, nung sa panahon ng Roman Empire, kapag ka ikaw ay masunurin o sumusunod ka sa Roman government, wala kang problema sa kanila. Hindi ka parurusahan, hindi ka ituturing na kriminal, wala kang kasong rebellion, gano'n, di ba? Yun ang kagandahan kapag ka masunurin ka sa Roman Empire, di ba? Pero kapag ka ikaw ay nahatulan ng krimen o kaya ay yung lumalaban ka o rebellion against the Roman government, ang hatol sa iyo ay pagkakulong. Kaya si Jesus Christ, kaya siya ipinako sa krus kasi yun ang naging hatol sa kanya. It's not because of our, nung time na yon, sa culture nila, sa religion nila, alam natin, biblically, spiritually, ipinako siya sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan. Pero, nung time na yon, ipinako siya ng mga religious leaders kasi ang akala nila, ang iniisip nila, Jesus Christ was teaching different religion. Blasphemy. Nagtuturo siya ng maling aral. Kasi nga, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, di ba? So, tinitingnan nila si Jesus Christ na lumalabag sa utos ni Moses. Kaya yung mga religious leaders, sila ay nagkampi-kampi, nagkaisa sila para isuplong si Jesus doon sa Roman government. Ngayon, yung Roman government, meron siya sanang karapatan na tanggihan o para hatulan si Jesus Christ. Kaya lang, nakipagsabuatan yung mga religious leaders at saka si Judas para pasamain si Jesus Christ sa Roman government kay Poncio Pilato, di ba? At sinasabi ng mga religious leaders na itong si Jesus Christ ay kumakalaban sa Roman Empire. Rebellion yung kaso niya. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit ipinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga ipinapako sa krus, sila yung mga convicted of sin, convicted of crime, and especially they are rebelling. They were rebelling against Roman government. Kapag nagre-rebelde ka o lumalaban ka sa Roman Empire. So, pagka ikaw ay nahatulan na ipapako sa krus, it is a shame. Nakakahiya yun. Shame. Diba? Kahihiyan yun. Isang kahihiyan yun. No? Yun ang simbolo ng krus. Isang malaking kahihiyan. At alam naman natin, yun ang dinala ng Panginoong Jesucristo. Dinala niya, binuhat niya, pinasan niya yung krus ng kahihiyan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So right after that, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung cross na dati ay simbolo ng kahihiyan, ay nagbago yung simbolo nun. Naging simbolo ng kapatawaran. Okay? Mula ito sa pagiging simbolo ng kahihiyan, ng kasalanan, naging simbolo naman ito ng kapatawaran nating lahat. Okay? So, yung pagpasa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sakripisyo yun. Okay? Kaya ang sinasabi dyan, sabi nyo, if you want to be my disciple, you must deny yourself and take up your cross. Anong ibig sabihin nun? Kailangan din, kung nais natin na tayo ay maging alagad ng Panginoong Jesucristo. If you want to be disciple of Christ, kailangan din marunong tayong mag-sacrifice. No? Kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Yung sacrifice natin. At ako, naniniwala ako, tayo, hindi pa nga tayo dumating sa point na isinakripisyo natin yung buhay natin, no? Na para
para sa ibang tao, di ba? Hindi pa tayo dumating sa point na 'yon. Pero bago dumating sa atin ang mensahe ng Panginoon, marami na ang tao ang nagbuwis ng buhay para sa ebanghelyo. Ibig sabihin, marami nang nagsakripisyo, marami nang namatay, mga pastor, mga misyonary, naglaan ng buhay, nialay nila yung kanilang buhay, alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoon. Sa atin, hindi pa tayo dumating sa ganon. Tayo, naglalaan pa lang tayo ng oras, no? Masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon, masaya tayo na nagkakaroon ng mga youth fellowship, and that's good, no? We can worship God freely, we can, di ba? Sarap nagpuri sa Panginoon. Imaginein mo, may napakaganda yung ating Bethel room, air condition. Tamba aircon ba tayo? Nakabukas pa aircon? Ayan, air condition. Ako, naranasan ko. Nakapag-mission po kami nun sa Palawan, sa pinakadulon ng Palawan. Brooks Point, ang tawag nila doon, Brooks Point. Pagka nakatungtong ka na doon sa Brooks Point, nandun ka na, kaya nga point Brooks Point, pinakadulo ng Palawan yon. Yung, makikita mo na doon, yung susunod na, Malaysia na. No? Yung makikita mo parang anino na bundok, pag ganun-gano, no? Yung pala, yun na yung Malaysia. So, pag nakatayo ka sa Brooks Point, so, ibig sabihin, na pinakadulo ng Palawan. Nagpunta kami doon kasama nung estudyante pa ako sa Bethel, Bethel Bible College. Kasama ko mga estudyante, nag-mission kami doon. At nagpunta kami sa bundok, no, ng Palawan. Nag-ano kami, parang, anong tawag doon, parang nag-worship service kami, nagkaroon kami ng worship service sa isang simbahan sa gitna ng kabundukan. No, pagdating namin, kasi yung nakilala lang namin yung pastor nila doon, na taga-bayan. Dinala niya kami doon sa pinagpapastoran niya na church doon sa bundok. Pagdating namin, dumating kami doon mga alas 5 ng hapon, pero ang dilim na. Kasi nasa gitna ng mga puno ng nyug, yung church na 'yon. Ang bubong ng church, pawid lang. Walang dingding, walang upuan, wala kang makikitang upuan. Tapos yung pinaka-flooring nila, lupa lang. Tapos, may dala kaming gitara, yung yung simpleng gitara, acoustic lang, gitara, habang naghihintay sa mga miyembro. Tinitingnan ko yung lugar. Sabi ko, puro puno ng saging, puro puno ng nyog. Sabi ko, wala namang mga bahay dito, ako sa kanila. Tapos tinanong ko yung pastor, sabi ko, Pastor, saan po yung mga bahay ng mga miyembro nyo? Saan po manggagaling yung mga miyembro? Sabi niya, maghintay lang ho kayo, mamaya po. Aba, eto na nga, alam nyo, pagdating ng mga alas 6, medyo madilim na, no? Madilim na. Kasi nasa gitna siya ng parang kagubatan puno ng nyog, tapos imagine nyo, no? Nyog, saging. Mamaya, nung madilim na, nakikita ko na, may mga bumabang mga ilaw, parang mga alitap-tap. Sabi ko, ano ba yung mga yan? Parang mga alitap-tap. Yung pala, yun na yung mga miyembro, may mga daladalang sulo. Yun ang ilaw nila, sulo. No, pagpunta nila doon, napuno yung church. Napuno. Pawid lang yung bubong. Actually, mas malaki pa nga itong, itong room na to, itong Bethel room na to. Mas malaki pa. Parang kalahati. Ayan, parang kalahati na ganyan. Tapos, lupa lang yung flooring niya. Pawid, walang dingding. Dumating na yung mga miyembro, puno kami, siksikan talaga. No? Pero nung nag-worship na sila, mararamdaman mo talagang uhaw na uhaw sila sa presensya ng Panginoon at sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ay, yung bang parang tayo napaka-komportable ng ating kalagayan, kung tutuusin. Ba? Nasa atin ang lahat. Ilang pirasong gitara natin, tingnan nyo nga, lahat ba yan may laman? I-donate nyo nga sa akin yung isa, wala akong gitara meron pa doon. Wala akong makulingting sa bahay. Donate nyo nga sa akin. Sister Nesty, pwede ba? Ikaw na mag-decide. You decide right now. Just joke lang. Wala rin akong computer. Yan, donate mo na rin yan. Na-joke lang. Diba? Ang dami natin gamit dito kung tutusin. Lahat na nasa atin na. Diba? Mga mixer. Noon, wala nga akong nakikitang mixer noon. Maniwala kayo sa akin. Nag-upisa akong magsimba sa church. Wala akong nakikitang mga ganyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Mixer pala ang tawag dyan. Akala ko ang tinatawag ng mixer, yung pangtimpla ng kape. Yung pala, ganyan pala ang mixer. So, anong ibig sabihin? Talking about sacrifice. Nakapag-sacrifice na ba tayo para sa Panginoon? Nakaranas na ba tayo na persecute tayo para sa Panginoon? Ginawa natin ang isang bagay
na alang-alang sa Panginoon, na nakaranas tayo ng nakaranas tayo ng kahirapan, alang-alang sa Panginoon. Ibig sabihin yun ang sacrifice. Okay? Kasama yun sa buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasama yun sa yung mga gabi na nananalangin tayo para sa ibang tao. That's sacrifice. Okay? Paglilingkod sa Panginoon na hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit. Hindi tayo naghihintay na purihin ng tao o kaya i-appreciate. Okay? Napakaganda nga na naglilingkod ka sa Panginoon na you are not waiting for any appreciation. Kasi pagka naglilingkod ka sa Panginoon at iniisip mo, sana ma-appreciate naman nila ako. No? Gagawin ko to, gagawin ko yan. I will do my best para may mag-appreciate sa akin. Alam nyo, pagka yun ang motibo natin at walang nag-appreciate sa atin, mag-stop na tayo. Di ba? Kasi wala nag-appreciate eh. Kung yun ang motibo lang natin, na naglilingkod tayo para ma-appreciate. At pag walang nag-appreciate sa atin, nadi-discourage tayo. Kaya kapag maglilingkod tayo sa Panginoon, huwag nating iisipin na, huwag nating ilalagay sa isip natin na, I will do this so that they will appreciate me. Hindi. I will do this for the glory of God. Amen? Kasi kapag sa Panginoon ka nakapokus, nagsasacrifice ka para sa Panginoon, mayroon mang appreciation na galing sa tao o wala. Meron o wala, masaya ka naglilingkod sa Panginoon. Amen? May kagalakan kang ginagawa sa Panginoon. No? Yung mga tao na, maniwala kayo sa akin, yung mga taong wala talaga sa puso nila, walang bukal, hindi bukal sa paglilingkod nila, hindi bukal sa puso nila yung paglilingkod sa Panginoon. Time will come, they will feel drained. Madi-drain kasi walang yung bang parang hindi mo pa totally na gusto mong 100% na ibinibigay ang buhay mo sa Panginoon. Pero kapag ikaw na isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, kahit ano pa yan na paglilingkod sa Panginoon, may kagalakan kang gagawin yun. Amen? Kasi nasa puso mo na yan eh. Yan, nasa puso mo na yung ginagawa mo. Ipinaglilingkod mo binibigay mo na sa Panginoon. Well, dapat naman ganun eh. Kasi yung buhay natin, galing sa Diyos. Binigay ng Diyos yung buhay na yan. Dapat natin sa Panginoon, ibabalik natin sa Panginoon. Yung ating lakas, yung ating talento, give it to God, di ba? Wala namang dapat paggamitan ng buhay na meron ka eh. Kundi para sa Diyos. No? Kung may buhay ka rin lang naman, kung meron kang 100 lives, pero yung 100 lives mo na yan, ay ilalaan mo lang para sa sarili mo, yung buhay na yan ay useless. Amen? Even if you have 100 lives, but you spend your 100 lives only for yourself, that is useless life. Pero kung meron ka lang iisang buhay, isa lang ang buhay mo, but you use it for God, no? Higit ka pa sa taong mayroong 100 na buhay. Kasi mayroong kang iisang buhay lang, pero ibinigay mo sa Diyos. Inilaan mo sa Panginoon. Higit ka pa sa taong mayroong 100 lives. Amen? Yan. So, yun ang sacrifice. You sacrifice for God. You give your life to God. Amen? And lastly, sabi doon, follow me. Follow me. Sabihin mo nga, follow me. Follow me. Follow, sabi. Mariel, sabihin mo kay kay Alexa, follow me. Alexa, anong gagawin mo? Kay Jesus lang ako. Ayawan na, ha? Hindi na, ha? Okay. Sabihin mo nga, sabihin mo nga kay, Cristel, sabihin mo kay Cristel. Cristel, follow me. Follow mo siya. follow me. Talagang literal na follow yan. Okay. So, follow me. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Ang hinahanap ng Lord sa atin ay matuto tayong sumunod sa Kanya. Ano ang dapat natin sundin sa Kanya? Ano ang mga dapat sundin natin sa Lord? Kanyang mga salita. Kanyang mga kalooban. Amen? Follow God. Follow Jesus in your life. Kung tayong sumunod sa takbo ng sanlibutan ito, mga kapwa-kabataan, panalangin natin ng ating simbahan, yung mga ganun bang mga bagay, makita sa inyo yun. Yun ang tunay na pagsunod kay Kristo. Amen?
Hallelujah. So, muli, ulitin natin. Following Jesus. Ito po, napakasimple lang nung sinasabi natin dito. Pero, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kung nasa puso mong paglilingkod, kayang-kaya yan. Amen? Follow Jesus, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Amen po ba? Tumayo tayong lahat, tayo ay mananalangin. Amen. And then after this, meron akong isi-send sa inyo na, so magkakaroon tayo ng small group ngayon, parang connect group, So, kung meron kayong connect group, alright, pwede kayong magkaroon ng connect group ngayon. I will send you some questions and you can meet in your group and discuss those questions. I think mga 4 lang naman yung questions na yun. Okay, so you can discuss it with your group. Alright? So let's pray. Our Heavenly Father, salamat po, Ama, sa hapon na to na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mga kabataan na nandito ngayon, na patuloy mong tinutulungan, ginagabayan. Salamat po sa mga salita mo na narinig namin at nawa ay patuloy na magpaalala sa amin na napakahalaga na ikaw ang aming sundin sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami na sundin ka sa abot ng aming makakaya. Na hindi kami, Panginoon, ma-impluensyahan ng mga bagay sa libutan. Sa halip po, Diyos, mag-focus kami sa iyo, titingin kami sa iyo. Mga bagay na nais mo namin gawin ay magawa namin, Panginoon, para mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Lord God, salamat po sa hapon na to. Sa iyo lamang po ang aming pagsamba at pagpapasalamat at pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.